Tayo po'y manalangin. Let's pray. O matakila mga Panginoon sa lahat. Ama, muli po kami gabayan sa aming pag-aaral ng inyong banal na salita. Sa hapon na ito, Ama, tulungan niyo po, Ama, na patuloy po yung buksan ng aming isipan. At gawin po, Ama, na patuloy po namin tanggapin ang inyong banal na salita. At gawin po, Ama, tulungan niyo po patuloy, Ama, ng inyong lingkod na patuloy po, Ama, na may bahagi ang inyong banal na salita faithfully, Ama, dito sa congregation. Ama, muli binabalik po namin sa inyong kapalit karangalan. In Jesus' name we pray, Amen. Buksan po natin yung mga Bible sa 1 John. 1 John chapter 4. 1 John chapter 4 verse 9 to 10. 1 John chapter 4 verse 9 to verse 10. So babasahin ko po simula sa verse 7 hanggang sa verse 10. So the Bible says in 1 John chapter 4 verse 7, Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that loveth is born of God, and knoweth God. He that loveth not, knoweth not God, for God is love. In this was manifested the love of God toward us, because that God hath sent His only begotten Son into the world, that we might live through Him. Herein is love, not that we love God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins. So, ngayon sa ating mapag-aaralan, which is kung titingnan natin dito, sa panahon natin ngayon, sa months ngayon, may sineselebrate yung mundo na tinatawag na Father's Day, di ba? May sineselebrate na Father's Day. At sa papaanong paraan natin malalaman na yung tatay ay meron siyang mga anak. O example, papaanong malaman na yung mga anak ay meron silang isang tatay. So, kung titingnan natin sa pamamagitan ng kanilang mga apelyido. Example, ang apelyido na Gilyas, apelyido ng magulang Gilyas. Siyempre, yung magiging apelyido ng kanyang mga anak ay Gilyas din. So, doon natin malalaman na siya ay ama ng mga bata o ng mga anak. So, dito sa ating mapag-aaralan, makikita natin dito kung papaano ipinakita o inireveal ng Diyos yung kanyang pag-ibig dito sa mundo. Ibig sabihin, papaanong paraan ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal dito sa mundo. Yung mga tatay na meron tayo, may paraan sila kung papaano nila pinapakita yung kanyang pagmamahal sa kanya-kanya nilang mga anak. Di ba? Kung titingnan natin, siyempre, example na lamang ng pagmamahal ng magulang, ng tatay sa kanyang anak, ay yung patuloy na pagtatrabaho ng kanyang tatay para may provide yung pangangailangan sa kanyang mga anak. Pero dito sa ating pag-aaralan, nakikita natin yung pagmamahal ng God the Father dito sa mundo at makikita natin yung paraan o yung isinugo ng God the Father para ipakita yung kanyang pagmamahal dito sa mundo. So, dito sa ating pag-aaralan ngayon, makikita natin mula dyan sa verse 7, chapter 4, verse 7, hanggang sa chapter 5, verse 3, makikita natin kung papaano in-expound and expose ni John the Beloved yung John 3:16. Kung matatandaan nyo, yung John 3:16, sasabihin natin, pinaka-center ng Bible, it's all about sa pagmamahal ng Diyos, di ba? Sabi ng John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. So, dito sa ating mapag-aaralan, makikita natin dito simula sa verse 7, verse 8, verse 9, hanggang sa verse 10, kung papaano in-expose and expound ni John yung about sa tinatawag nating pagmamahal ng Diyos, which is galing doon sa John 3:16. So, sa patuloy natin pag-aaral, makikita natin na sinasabi dito ni John, in this was manifested the love of God toward us. So, John shows the believers at Ephesus na yung pagmamahal sa brethren o yung sa kapwa mananampalataya, ito yung reflection o yung identity natin bilang sons of God. Kung titingnan natin dyan, simula sa verse 7, Beloved, let us love one another. Ito yung exhortation ni John doon sa mga believers sa Ephesus na sinasabihan niya, mga mananampalataya sa Ephesus, magmahalan ang bawat isa sa atin.
mahalin natin ang bawat isa, bawat believers, o bawat mananampalataya na narito sa Ephesus. Yun yung makikita natin sa verse 7, let us love one another. Bakit? Yung pagmamahal ay nanggagaling sa Diyos. So, dito makikita natin, doon nga sa exhortation ni John, makikita natin doon na yung pagmamahal, kanino ba dapat yun unang-una ipakita ng mga mananampalataya? Di ba? Sa isang pamilya, kanino po ba dapat unang ipapakita yung aking pagmamahal? Example, pamilya Gilyas. Example, may pamilyang Gilyas. Kanino ko ba unang ipapakita yung aking pagmamahal? Dapat ko ba siyang ipakita dun sa labas o ipapakita ko muna siya sa loob ng aking pamilya? So ang sagot doon, makikita natin kung papaano yung pagmamahal ng Diyos ay ipapakita muna natin doon sa ating pamilya. Kung sino yung andito sa loob, di ba? Example, ang magulang, tatay, then nagtatrabaho siya, meron siyang anak, meron siyang asawa, pero nagtatrabaho siya, ang pera niya, ibinibigay niya doon sa iba. Di ba? Makikita natin na hindi yon pagmamahal. At makikita natin yung pagmamahal ng Ama, ng God the Father, makikita natin na ipinakita ito sa atin. Unang-una, ipinakita ito doon sa believers sa Ephesus. So, una nating makikita dito sa exhortation ni John, sa pag-expose ni John ng John 3:16, makikita na the love of God was revealed. So, sinasabi dyan ng Bible, sinabi dyan, in this was manifested the love of God toward us. So, papaanong paraan? Yung pagmamahal natin sa kapwa natin Kristiyano, doon natin makikita na yung pagmamahal pala ng God the Father ay nasa atin. So, ibig sabihin, parang sa isang pamilya, ngayon, example, ako yung anak doon sa pamilyang yon. Papaano ko ipapakita yung pagmamahal ng magulang ko, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal ko sa mga kapatid ko. 'Di ba? Dahil mahal ako ng mga magulang ko, ipapakita ko rin yung pagmamahal sa mga kapatid ko. Pag hindi ko yung pinapakita, maaaring hindi ako anak ng aking magulang. Pero dito sa Bible, makikita natin, kung hindi mo na ipapakita yung pagmamahal mo sa kapwa mo Kristiyano, sa kapwa mananampalataya, sigurado hindi ka ligtas. At wala sa iyo yung pagmamahal ng Diyos. Bakit? Sinasabi dito ni John, yung praise John, in this was manifested the love of God toward us, point out that whenever the believers of Ephesus showed and exercised their love, in-exercise nila ito toward their brethren. So, kasi pinapakita nila palagi una sa brethren. So, makikita natin, pwede nating mahalin yung mga tao na nasa labas sa magitan ng pag-share ng gospel, pero number one na pagmamahal na dapat nating ipakita ay yung pagmamahal natin dito sa kapwa mananampalataya. At dito makikita natin yung word dyan na manifested comes from the Greek word ephanerote. Oh, yan, tama. Ephanerote, which in this context means the love of God is revealed to those who love their brethren. Yun yung ibig sabihin dyan ng ephanerote, which is, itong ephanerote na to is in aorist tense. So, aorist tense, ibig sabihin, a completed action in the past. So, dito makikita natin dito, na ibig sabihin itong ephanerote, ibig sabihin nito ay, there was a time, merong isang araw sa buhay ng mga believers doon sa Ephesus na nakita o na-manifest, inireveal sa kanila yung pagmamahal ng Diyos. Kailan kaya nangyari yon doon sa buhay ng mga believers sa Ephesus? Noong panahon na kung saan sila Pablo ay nag-start o nagsimula ng gawain doon sa Ephesus. Doon nag-manifest yung pagmamahal ng Diyos. Tandaan natin na itong pagmamahal dito, hindi ito yung pagmamahal na tinutukoy natin na during Pride Month, mahalin natin kahit sino, accept natin dahil siya ay ganito, dahil siya ay tomboy, dahil siya ay bakla, i-accept natin siya, mahalin natin siya. Hindi ito yung patungkol o pinapatungkulan dito ni John. Yung pagmamahal na tinutukoy dito ni John ay napag-aralan natin last week, ito yung pagmamahal na hindi all accepting, kundi yung pagmamahal with sacrifice and pagmamahal na perfect love. Ang Greek ay nagtuturo ng tatlong klaseng pagmamahal.
So, napakaraming iba't ibang klaseng pagmamahal, pero sa Greek, meron lamang tatlo. Una, yung tinatawag na agape. Yung pagmamahal na to, ito yung highest na uri ng pagmamahal. Ito yung pagmamahal na ipinakita ni Jesus Christ doon sa cross ng Kalbaryo. At ano pa yung pangalawang pagmamahal? Yung makikita natin, yung tinatawag na eros. So pag sinabing eros, erotic love, nakita ko yung babaeng yon dahil nagustuhan ko siya, yun yung tinatawag na pagmamahal. More on puppy love, more on erotic love. Then, ano yung pangatlo? Yung tinatawag na phileo o phileia. Ibig sabihin, ito yung pagmamahal ko sa aking kapatid. Pagmamahal ko sa aking pamilya. Dahil sila'y pamilya ko, yung tinatawag na phileo. Dahil sila'y kapatid ko, yun ay tinatawag na phileo. Pero yung pagmamahal dito na tinutukoy ni John, na nag-manifest o nag-reveal o ipinahayag doon sa believers sa Ephesus, may kita rin pagmamahal ng Diyos. Yung highest love of God. At tandaan natin, na ito ay nasa eros tense and in passive voice. So, ibig sabihin, dahil nasa passive voice siya, yung mga believers sa Ephesus, na-receive nila, tinanggap nila yung pagmamahal na ipinakita sa kanila nila Pablo at ng mga missionary during the time nung tinayo yung tinatawag nating simbahan doon sa Ephesus. Kaya makikita natin dito na yung Greek word dyan na ephanorete, na there's a point of time sa believers sa Ephesus na tinanggap nila yung pagmamahal which is yung highest o supreme love na tinatawag nating agape love. So, then nagpatuloy dito si John na sinasabi niya, in this was manifested the love of God toward us. So, the love of God toward us. So, yun nga una natin makikita, yung love of God, yung love of God ay na-reveal. So, revealed. So, ini-reveal ito doon sa mga believers, doon sa Ephesus. Kaya may kita natin dyan, in this was manifested. Manifested. So, then after dyan, may kita natin yung kasunod na sinasabi dyan, because that God had sent His only begotten Son into the world. So, makita natin, yung the Son of God was given. So, kung titingnan natin doon sa John 3:16, for God so loved the world, makita natin doon, yung pagmamanifest ng pagmamahal ng Diyos, that He gave, yung pagbibigay, which is, yun yung pagsasend ng God the Father sa God the Son. Naniniwala tayo na ang Godhead ay binubuo ng God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. At yung God the Father ay minahal niya yung sanlibutan. Kaya isinugo niya yung God the Son, which is, ang God the Son, siya yung manifestation ng pagmamahal ng God the Father. Ibig sabihin, yung tao na wala kay Jesus Christ, yung tao na hindi na nampalpay kay Jesus Christ, wala sa kanyang pagmamahal ng Diyos, kaya hindi niya may papakita o mapapa-experience, mai-exercise, maipa-practice yung pagmamahal sa mga kapwa mananampalataya dahil hindi niya ito naranasan. At dito makikita natin dito, because that God had sent His begotten Son into the world that we might live through Him. So dito, John shows the believers at Ephesus the source of love of God by saying, because that God had sent His only begotten Son into the world. So dito, yung praise John, because that God had sent His only begotten Son into the world, ito ay part ng God's revelation sa mga believers sa Ephesus. So, maliban sa ni-reveal ng Diyos yung pagmamahal, which is kapag mahal natin ang kapwa nating Kristiyano, ma-reveal na mahal na yung pagmamahal ng God the Father ay nasa atin. At the same time, yung pagmamahal ng God the Father, because that God sent His only begotten Son into the world, may kita naman natin dito kung sino yung nagdala ng pagmamahal. So, dito yung praise dyan, because that God has sent His only begotten Son, na makikita natin dito, may tatanong natin, how can we know that the love of God is manifested in us without knowing the source of the love of God? I mean, paano natin masasabi o malalaman yung pagmamahal ng Diyos kung walang nagpakita ng kanyang pagmamahal? So isipin natin,
ipinakita ng Diyos yung kanyang pagmamahal, ay sinabi ng Diyos na mahal ko ang mundo, pero wala siyang ipinakita o aksyon na ginawa. Sa tingin niyo, pagmamahal yon? Example, sa mga babae dito na may manliligaw, o sa mga lalaki na manliligaw. Sa mga babae muna, example, ikaw na babae na may manliligaw sa'yo, sasabihin ng lalaki sa'yo na mahal kita, pero wala siyang ginagawa, wala siyang ipinapakita na pagmamahal, o wala siyang pinapakita na aksyon doon sa sinasabi niya pagmamahal. Sa tingin mo, pagmamahal ba talaga yung sinasabi niya? Di ba? Questionable. So, bilang dito may kita natin, sa mga part naman sa lalaki, paano natin may papakita yung pagmamahal? Paano natin masabi na mahal natin yung babae? Siyempre, merong gagawin yung isang lalaki. So, dito may kita natin, ano yung ginawa ng God the Father, paano na i-manifest, na i-reveal ng God the Father yung kanyang pagmamahal dito sa sanlibutan. Sabi dyan ni John, because that God hath sent His only begotten Son into the world. So, napakahalaga nitong phrase na to. Itong phrase dito na only begotten Son. So, napakaraming mga religion, churches, denomination, na naniniwala na si Jesus Christ, ang paniniwala ng karamihan ng mga religions, na si Jesus Christ ay hindi siya Son of God. I mean, si Jesus Christ daw ay hindi siya yung anak ng Diyos. So, maraming mga religion na naniniwala, example dyan, yung Iglesia ni Cristo. Ang paniniwala nila na si Jesus Christ ay hindi Son of God. So, before tayo dumako doon, tingnan muna natin dito yung Greek word na ng sent, which is makikita natin dyan sa verse 9. Sabi, because that God sent, yung sent dyan, yun yung verb. So, sent, so yung word dyan na sent is apestalken. Apestalken. Ibig sabihin, ay to send someone with authority and with purpose. Nag-send ka ng isang tao, nag-send ka ng someone with authority at the same time with purpose. Kasi, kunyari, may utosan akong bata. Example si Jackie Beth. Jackie Beth, can you buy, pwede kang bumili doon ng pagkain. Example, Jackie Beth, pwede ka bumili doon ng pagkain. Isa yun sa example ng pagsisend ko doon sa bata. Meron siyang purpose sa pagpunta niya doon sa tindahan. Ano yung gagawin niya doon? Bibili siya ng isang klase ng pagkain. So, send ko siya. Ito yung makikita natin dito sa Greek word na to. At yung Greek word na to ay nasa perfect tense siya. So, ibig sabihin, merong na-complete na action, pero meron siyang ongoing na result. So, anong ginawa ng ating Panginoong Jesucristo? Sinabi dito ng Bible, because that God sent His only begotten Son into the world. So, makikita natin sa history ng ating mundo, merong isang beses na isinugo ng God the Father ang God the Son. At kailan yun sa history? Nung ipinanganak si Jesus Christ doon sa isang lugar yon, Bethlehem. Diba? At nangyari yon isang beses, which is completed niyan at nangyari. At dito makikita natin dito na sinasabi ng Bible, because that God sent His only begotten Son into the world. Napakahalaga nito na yung completed action, which is sinasabi ko nga, na itong apestalken is in perfect tense, which means that God the Father sent His only begotten Son historically once. Then, yun yung completed action. Pero meron siyang ongoing result. Ano yung ongoing result o ongoing na mga pangyayari doon sa pag-send ng God the Father doon sa God the Son? Ano yun? Kung titingnan natin sa Luke chapter 19 verse 10, may kita, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Then John chapter 3 verse 17, for God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. So, yun yung ongoing result na ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, na yung tao ay magkaroon ng kaligtasan. Lahat ba ng tao nung namatay si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo? Nung si Jesus Christ namatay doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ba ng tao na save? Hindi. So, dito makikita natin na yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo, sufficient yun para sa lahat. Hindi tayo niniwala, gusto pa iniwala ng mga Calvinism. Sabi na, ang blood of Christ is sufficient para sa lahat,
but efficient for the elect. Hindi tayo naniniwala doon. Naniniwala tayo na ang kaligtasan ay inoffer ng Diyos para sa lahat at ang bawat isa ay merong abilidad na tumanggi o magsisi ng kasalanan. At dito makikita natin na kaya ang bawat simbahan, bakit tayo namimigay ng gospel tracts, bakit tayo nagwiwin ng mga nais natin mag-disciple, dahil yun yung gawain natin bilang mananampalataya, which is gagawin natin yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, yung Greek word dyan na apostalken, meron din siyang, nagkikerry din siya ng ideas na sending a person with commission, authority, support, and resource. Yun yung apostalken dito. So, example, sa ambassador natin sa Pilipinas, sa tingin mo, is-send natin yung ambassador natin patungo sa US na yung mga katutubong suot, nakabahag, i-send natin doon, ikaw, ambassador, Ambassador Sherry, pumunta ka sa US, example, di ba? O di kaya, Ambassador William, pumunta ka sa US. Then, si Brother William, pupunta ngayon sa US. Then, sinabi ng Pilipinas, wala kaming budget para sa'yo, pero pumunta ka doon para maging ambassador. Ang titira yung homeless siya doon. Di ba? Pag ambassador ng Pilipinas, makikita natin, yung government, nagpo-provide siya ng credentials, authority, funding, at the same time ng support. So, yung word dito na apostalken, which is nung sinend ng God the Father and God the Son, merong mga prophets na makikita tayo doon sa God the Son. Which is, yun yung tinatawag natin, dahil sinend ngayon ng God the Father and God the Son, anong nasa God the Son? Love. Diba? Ang God the Son ay ang manifestation o ang revelation ng pagmamahal ng God the Father. At the same time, ano pong meron sa God the Son? Sinabi ng Bible, He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, ibig sabihin, nasa God the Son yung walang hanggang buhay. So, pag ang isang tao ay nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ, siya'y magkakaroon ng eternal life. At the same time, magmamanifest sa kanya yung love of God. At kaya makikita natin dito, bakit dapat mahalin natin ang bawat isa? Bakit titingnan dapat natin ang bawat isa? Bakit may duty tayo? Meron tayong duty na mahalin ang bawat isa. Bakit? Ito yung gawain ng isang mananampalataya. Ito yung pagkakakilanlan ng isang mananampalataya. Which is sinabi yun ni Jesus Christ na malalaman nila na kayo ay aking mga disipulo kung patuloy kayong magmamahalan sa bawat isa. So, dito ipagpapatuloy natin, na nakikita natin dyan, yung praise the only begotten Son, ay napaka-importante niyan sa ating pananampalataya. Yung only begotten Son. Kasi minsan sa atin, only begotten Son. So, oo, naniniwala tayo na only begotten Son of God, si Jesus Christ. Paano naman yung mga Gnostics? Di ba? Tandaan natin, dinidindi dyan yung mga Gnostic. So, Gnostic, which is nagtuturo sila na ang gnosis or knowledge is higher than the Bible, ng Word of God. Kasi, para ako'y masave, kailangan kong ma-attain yung secret knowledge. Yun yung paniniwala ng mga Gnostic. At tayo naniniwala tayo, para tayo masave, kailangan magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ. Pero yung mga Gnostics dito sa panahon ni John, naniniwala sila na ang knowledge ay mas mahalaga kaysa salvation. Dahil knowledge ay mas mahalaga kaysa salvation, hindi ko na kailangang malaman na si Jesus Christ ay Son of God. Kaya dito makikita natin, ang paniniwala ng mga Gnostics, si Jesus Christ ay hindi begotten Son of God. Anong paniniwala ng mga Gnostics? Ang paniniwala nila, si Jesus Christ is a created being like us. So, si Jesus Christ, example, New World Translation. Kung titingnan natin doon, in the beginning was the Word, and the Word was with God. So John 1:1, the Word was with God, and the Word was a God. Diba? A God. So, ibig sabihin, sa paniniwala ng mga Jehovah Witnesses, si
si Jesus Christ ay created being. Which is, kung created being si Jesus Christ, hindi niya ka-co-equal yung God the Father. So, titingnan natin, example, kung ang God the Son, kung God the Father ay mas mataas kaysa kay Jesus Christ, makikita natin dito na hindi pwedeng maging anak ng Diyos si Jesus Christ. Bakit? Ang paniniwala ng karamihan, lalo na ng mga Gnostics, si Jesus Christ ay isa lamang, si Jesus ay isa lamang tao, at yung Christ, yun yung force ng Diyos na pumasok doon kay Jesus para siya ay maging Diyos. So, dito makikita natin yung kahalagahan ng only begotten Son. Kasi ang mga paniniwala ngayon ng mga karamihan, knowledge. So, ma-attain ko yung knowledge, magkakaroon ako ng kaligtasan. Habang buhay na kaligtasan. Pero dito makikita natin yung phrase nga dyan na only begotten Son carries the biblical doctrines of uniqueness of Christ. Uniqueness of Jesus Christ. Begotten. So, unique si Jesus Christ, hindi siya katulad ng ibang Kristo. Sino yung kilala niyong Jesus? Jesus. Sa Mindanao, may Jesus doon. Kibuloy. Sino yung kilalang Jesus na sa Facebook? Ba? Jesus Crispin Remulla. Sino pa? Jesus Falsis. Diba? Yun yung kilala nating Jesus. So, kilala ba natin Jesus na tinutukoy ng Biblia? Kilala natin Jesus na nasa TV. Diba? Si Jesus Christ. Anong pala tayo kay Jesus Christ? Kanang Jesus Christ. Yung nasa TV, yung mahabang buhok, yung pinalo. Pero hindi yun yung si Jesus Christ na tinutukoy ng Bible. Dito makikita natin yung Christian o yung title na only begotten Son carries a biblical doctrine ng uniqueness ng ating Panginoong Kristo. Maraming kapangalan si Jesus Christ, pero siya lamang, yung Jesus Christ ng Bible, siya lamang yung isinugo ng God the Father. Amen. Siya lamang isinugo. Ito lamang si Jesus Christ, which is yun yung tinutukoy ng Bible. At dito makikita natin, isa pang idea na isa pang carries na biblical doctrines, yung tinatawag natin eternal sonship of the Lord Jesus Christ. May mga naniniwala na nung si Jesus Christ, kailan si Jesus Christ naging anak ng Diyos? May mga naniniwala nung siya ay pinanganak. So sabihin natin, pinanganak si Jesus Christ 6 to 4 BC. So, doon lang siya naging anak ng Diyos. Pero kung titingnan natin sa Bible, makikita natin na si Jesus Christ ay anak ng Diyos, eternal, simula doon sa walang hangganan, hanggang doon sa future ng walang hangganan. So, ibig sabihin, makikita natin dito, yung Christian na only begotten Son, yung title dyan na only begotten Son, pinapakita lamang diyan na si Jesus Christ ay eternal sonship, yung eternal sonship ng ating Panginoong Jesucristo. Yung mga Gnostics, hindi sila naniniwala doon. Kasi ang paniniwala nila, si Jesus Christ naging anak siya ng Diyos nung siya pinanganak. Then, nung namatay siya, sabihin mga 29 to 33 BC, nung siya namatay, hindi na siya naging anak ng Diyos. So, ibig sabihin, naputol yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus Christ noong 29 to 33 BC. Yan yung paniniwala ng mga Gnostics. Pero naniniwala tayo na yung pagiging anak ng Diyos ni Jesus Christ ay nagsimula yun sa past hanggang sa future. So, ano pa makikita natin doon sa title ni Jesus Christ? Only begotten Son. Yung pre-existence ng ating Panginoong Kristo. Ano yung pre-existence? Ibig sabihin, si Jesus Christ nag-exist na before the foundation of the world. So, kailan pa nilikha ng Diyos ang sanlibutan? Sabihin natin, mga nasa 6,000 years ago na nilikha ng Diyos ang sanlibutan. So, 6,000 years ago nakakalipas. Then, ang ating Panginoong Jesucristo, before yung pagkalikha ng earth, before ang paglalang kay Adan at kay Eva, andun na si Jesus Christ. So, eternally Son of God, at the same time, nag-exist siya nung walang hangganang past, eternally. At ano pa makikita natin doon? Yung presence ni Jesus Christ ay with God the Father, eternity. So, kasama ng Diyos, ang God the Son, which is makikita natin doon
sa John chapter 1 verse 1, and the Word, which is ang ating Panginoon sa Kristo, and the Word was with God, and the Word was God. So makikita natin, yung presensya ng ating Panginoong Hesus Kristo ay kasama na ng God the Father. So, kung titingnan natin dito, yung mga Jehovah Witnesses, yung MCGI, tingin ko alam nyo yung dating daan, di ba? Mga dating daan, naniniwala sila na si Jesus Christ is a created God. Created God. Kasi maliit siya na Diyos. Ang God the Father, malaking Diyos. Jesus Christ, maliit na Diyos. So, Diyos din siya, pero mas maliit nga lang. So, yun. Yun yung paniniwala ng mga Jehovah Witnesses at yung dating daan. Ano pa? Yung mga Mormons, Iglesia ni Cristo. Ang paniniwala ng Mormons, Iglesia ni Cristo, na si Jesus Christ ay hindi Diyos. Ngunit siya ay firstborn na anak. Firstborn na anak. Pero hindi siya Diyos. Kaya nga, di ba paniniwala nila na si Jesus Christ ay tao lamang. Which is against yun sa katuruan ng Biblia. At dito, maraming mga cults na naniniwala na si Jesus Christ ay created firstborn Son of God. Son, ha? Hindi yung malaking son, kundi son. Isa lamang siya sa mga anak ng Diyos, which is ang paniniwala ng mga Gnostics. Bakit? Balang araw, pag tayo, malaman natin yung secret knowledge na sinasabi nila. Baka meron sa inyo nakakalam nun. I-share nyo na lang. Pag nalaman nyo yung secret knowledge na sinasabi nila, balang araw, magiging isa rin kayo sa sons of God. At balang araw, magiging God na rin kayo. Diba? Magiging part kayo ng mga Diyos. So, dito makikita natin na hindi tayo naniniwala doon. Kasi, example, yung mga Muslim, paniniwala nila, si Jesus Christ is a prophet. Prophet. Isa lamang siyang propeta. Or, isa siyang master. Master siya. Created being. Katulad lamang natin. Yun ang paniniwala ng karamihan ng mga simbahan ngayon. Even sa mga modern Bible perversions, makikita natin dito na they translate yung only Son of God, ay yung only begotten Son of God sa only Son. Example nun, ESV, baka may tinatago kayong mga doon sa bahay niyo ha, English Standard Bible Version, o NLT, New Living Translation, Message Bible. Translate lamang nila si Jesus Christ as only Son. So nawala yung begotten Son, yung monogenes, nawala yon. Then sa NIV, sinabi ng NIV, one and only begotten Son. Which is, kung titingnan natin, it weakens, pinapahina nito yung doctrine ng eternal sonship ng ating Panginoong Hesus Kristo. Pinapahina nila kasi only one and only Son. Which is, di natin makikita yung begotten Son of God. Only begotten Son of God. Kung titingnan John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Kung nakikita natin dito, na in-expose ni John, expounded John, yung John 3:16 dito sa 1 John chapter 4, verse 7, verse 7, 8, 9, 10. At dito makikita natin na doon sa tuloy natin pag-aaral, sinabi dito ni John, because that God sent His only begotten Son, that Son into the world that we might live through Him. That we might live through Him. So, dito, anong dahilan? Bakit isinugo ng God the Father si Jesus Christ? So, yung live dyan, hindi ito yung sanctification na isinugo ng God the Father ang kanyang bugtong nanak para ako mabuhay para sa Diyos. Hindi ito. Dito, may kita natin yung word dyan, yung word dyan na live, ay mula siya sa Greek word na zesomen. Zesomen. So, or root word na zao. Zao. Na ibig sabihin, to be alive, to have breath, or to give breath. Para bigyan ng buhay. At itong zesomen ay nasa eros tense. So, ibig sabihin, one time na nangyari sa past o completed action doon sa past, which means that becoming alive in once in a lifetime event. Yung becoming alive na tinutukoy dito ni John, yun yung once in a lifetime event na nangyari sa mga believers doon sa Ephesus. Kailan yun nangyari?
nung si Pablo ay nagsimula ng nag-preaching doon sa Ephesus. Doon sila nagkaroon ng buhay. So the Bible clearly teaches yung tao ay patay sa kasalanan. Kaya may kita natin dito na ang tao, may kita natin dito, ibinigay ng Diyos, nireveal ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa tao. At the same time, inireveal ng Diyos yung kanyang pagmamahal dun sa mga believers sa Ephesus. At ibinigay ng Diyos yung kanyang pagmamahal. At dito may kita natin, inoffered ng Diyos yung walang hanggang buhay. So, dyan may kita natin dyan. The eternal life was offered. Mula doon sa the sons of God, may kita natin dito, the love of God revealed, yung the Son of God was given, may kita naman ang pangatlo, the eternal life was offered. In-offer yun sa atin. In-offer una yun sa mga believers dito sa Ephesus. Yung praise dyan, that we might live through Him, hindi ito about sa sanctification, kundi ito ay about sa justification. Hindi ito yung about sa daily life na pamumuhay natin sa holiness bilang mananampalataya, kundi ito na ikaw na patay sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos. Ang dahilan bakit sinugo ng Diyos si Jesus Christ dito sa mundo, sinasabi dyan ni John, that we might live through Him. Para tayo ay magkaroon ng buhay. Para yung tao na patay sa kasalanan ay linisin ng dugo ng ating Panginoon Jesucristo at muli siyang mabuhay kasama si Jesus Christ. So may kita natin dito yung love of God, may kita natin kasama yung life eternal. So, ang dahilan kung bakit tayo nag-win ng souls, nag-gospel literature, dahil nais nating maibahagi yung salita ng Diyos, di ba? Nais nating ma-disciple yung mga tao. At dito, number one na dapat nating malaman, kung tayo ba ay saved. Itanong natin sa ating sarili, ako ba talaga ay saved? Ako ba'y na-wash na ng blood of Jesus Christ? Ako ba ay talagang nabuhay na mula sa kasalanan? Tandaan natin, ano ba ang ibinigay sa atin ni Adan? Yung kasalanan. Ano ang ipinasa sa atin ni Adan? Yung tinatawag nating kamatayan. Kasalanan at kamatayan. Tandaan natin, totoo yun. Ang kaakibat ng buhay natin, kapanganakan, ay ang kamatayan. At ang kapatid ng kamatayan ay yung tinatawag nating kasalanan. Kaya dito makikita natin dyan na yung reason kung bakit yung mga Gnostics hindi sila naniniwala sa doctrine ng begotten Son of God, yung eternal sonship of Jesus Christ, dahil hindi sila buhay spiritually. Paano malalaman ng tao na yung sekreto, example sa buong pamilya, may sekreto yung isang buong pamilya, o may sekreto tayo ha, paano malalaman yung sekreto sa isang buong pamilya kung ikaw ay sa labas, di ba? Example, may sikreto din para sa buong pamilya. Hindi mo malalaman yon kung ikaw ay tagalabas. Kaya dito makikita natin, kung ikaw ay nagsisi ng kasalanan, meron kang walang hangganang buhay. At dito yung sinasabi dito ni John, na ang dahilan kung bakit isinend, tanda natin dito, hindi sinabi dito ni John, kung titingnan natin, sa verse 9, in this was manifested the love of God toward us, because that God sent His Son. Hindi sinabi dyan, kundi only begotten Son. Yung makikita yung uniqueness ng ating Panginoong Kristo. Paano mananampalataya? Hindi ang pananampalataya natin yung Jesus Christ sa TV. Pananampalatayan ko yung Jesus Christ sa TV. Ako magsisi ng kasalanan doon sa Jesus Christ sa TV. O yung Jesus Christ na malitim, o yung Jesus Christ na maliit, na baby. Hindi yung dapat natin pananampalatayanan. Kundi yung Jesus na tinuturo ng Biblia. At makikita natin dito, na sinasabi dito, that we might live through Him. Kahit anong pananampalataya natin, kahit kaninong pangalan, kung hindi tayo mananampalataya sa Jesus ng Bible, hindi tayo magkakaroon ng buhay. Ano bang meron tayo? Tayo ay dead in sin, dead in trespasses. Then, patay, depraved. Then, patay, depraved. Kailan nagsimula yon? Nung ang tao ay, nung si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos. Doon nagsimula yung kasalanan. Then move forward sa verse 10. Herein is love.
So, dito makikita naman natin dito kung papaano ipinakita ni John yung source ng pagmamahal. Sinabi John, oh, ito yung pagmamahal. Herein is love. Herein is love, not that we love God, sa verse 10, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. So, dito makikita natin yung phrase, not that we love God, is an evidence that the love which John talking, o sinasabi ni John, is hindi ito nagmula sa tao. Kasi yung love dito na tinutukoy ni John, hindi ito nagmula sa atin. Okay? Yung love, tandaan natin, anong meron sa tao? Example, ito si ako. Then, anong meron sa akin? Sin. Wala sa atin yung love. Yung tao, patay siya. Nasa kanya yung death. Totoo kayo pag kamatayan, totoo yung kamatayan. Bakit? Kasi kung titingnan natin, totoo na yung tao namamatay. Di ba? After 70 years, 80 years, 90 years, 100 years, nakakat ang buhay ng tao. So, tanda si Adan, 936 years, namatay siya. Methuselah, 969 years, namatay siya. So, totoo na ang tao ay makasalanan dahil merong kamatayan. At totoo ang kamatayan dahil merong kasalanan. At dito makikita natin dito, yung Greek word na ginamit ni John, dito sa verse 11, sa verse 10, herein is love, that not that we love God. So, yung Greek word dyan na love God, not that we love God, ay mula yun sa Greek word na agapesamen. Agapesamen. O, sa root word ay agapao. Agapao. Or, pinaka-root word, agape. So, dito makikita natin dito na ibig sabihin nito ay pagmamahal. I love. So, ito ay nagre-refer doon sa sacrificial or perfect love. At alam natin kung sino lang nagbibigay ng perfect and sacrificial love, which is ang ating Panginoong Jesucristo. At dito makikita natin na kanino, sinabi dyan ni John, herein is love, not that we love God. So, dito makikita natin ano ba ang nai-contribute ng tao sa kanyang kaligtasan. Sino gusto sumagot? Ano ba ang nai-contribute ng tao para sa kanyang kaligtasan? Wala. Wala tayong nai-contribute para sa ating kaligtasan. Pero may isang sinabi, yung isang preacher, sabi ng isang preacher, we contribute nothing to our salvation except the sin except the sin that made it necessary. Wala tayong na-contribute sa ating kasalanan, sa ating kaligtasan. Maliban na lamang doon sa kasalanan na ang naging dahilan kung bakit sinugo ng God the Father ang God the Son. So, dito makikita natin dito na ang na-contribute ng tao ay wala, kundi yung kasalanan. At makikita natin dito na what originates mula sa tao from man? Sin. Yung kasalanan. Kaya dito, sinabi dito ni John, tanda natin yan, yung word dyan na love o agapesamen ay isa siyang aorist tense. So, ito ay indicating a completed action. Kasi completed. So, sa Greek, may iba siyang uri ng tense. Merong present, active, ano yun? Present, then aorist tense, imperfect, perfect. So, dito may kita aorist tense. So, itong aorist tense dito, na nagsasabi dito, na sinasabi ni John sa verse 10, herein is love, not that we love God. So, ibig sabihin, in the past, hindi pinili ng tao na mahalin ang Diyos. So, completed action to. Na nangyari in the past, which is hindi pinili ng tao na mahalin ang Diyos. Kailan nangyari yon? Nung pinili ni Adan at ni Eva na gawin yung pag-transgress doon sa kalooban ng Diyos kesa sumunod doon sa kalooban ng Diyos. Kaya dito sinabi dito ng Bible, sinabi ni John dito na not that we love God. So, hindi naman talaga natin minahal ang Diyos. So, walang magsabi dito ng tao o manampalataya na ako ang unang nagmahal sa Diyos. Ako ang unang humanap sa Diyos. Sabi nga ni Pablo doon sa Romans, walang humahanap sa Diyos. Di ba? Walang humahanap sa Diyos. Ang tao, hindi niya hinanap ang Diyos. Anong ginawa ng tao? Nung siya'y nagkasala sa Diyos,
nagtago siya. Nagtago. Imbis na magsisi ng kasalanan, imbis na magsisi ng kasalanan at bumalik sa Diyos, ang ginawa ni Adan at Eva, nagtago. At dito makikita natin dito na ang tao, ang kanyang nai-contribute para sa kanyang kaligtasan ay wala, maliban sa kasalanan. At dito natin makikita na sinasabi dito ni John, not that we love God. Ito yung pagmamahal, ha? Okay, mga brethren, mga kapatid ko, mga believers sa Ephesus, ito yung pagmamahal. Pero itong pagmamahal na to, hindi ito nanggaling sa atin. Itong pagmamahal na to, saan ito nanggaling? Sinabi dito ni John, not that we love God, but that He loved us. So, dito makikita natin what originates from God, yung love. Just sa verse 10c. John shows the believers of Ephesus yung evidence na yung love ay nag-originate o nagsimula yon doon sa Diyos, doon sa God the Father. Sa phrase niya, sinabi niyan, but that He loved us. So yung English word dyan na love, wala rin yung sa Greek word na agapesamen. Yun nga, para sa eros tense, which is ibig sabihin, yung pagmamahal ng Diyos ay nakompleto in the past, completed action in the past, before the foundation of the world. Kailan minahal ng Diyos yung mga tao? Kung titingnan natin, example, yung pagmamahal, kailan ba nagsimula yung pagmamahal? Kung titingnan natin sa John chapter 17, verse 24, buksan natin, John chapter 17, verse 24. John 17, verse 24. Okay, babasahin ko, sundan nyo ng inyong mga mata. Sinabi dito, okay, sorry. John chapter 17, verse 24. Okay, ito. Sinabi dito ni Jesus Christ, Father, I will that they also whom thou hast given me be with me where I am, that they may behold my glory, which thou hast given me, for thou lovest me before the foundation of the world. Ito nakikita nating evidence na before the foundation of the world, si Jesus Christ ay eternal Son of God. At the same time, yung pagmamahal ng Diyos sa tao ay nagsimula before the foundation of the world. Ibig sabihin, bago pa man lalangin ng Diyos, alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa tao ay nagsimula pa before the foundation of the world. At the same time, yung pagmamahal ng Diyos sa God the Son. Yung God the Father sa God the Son. Kaya may kita natin dito, doon sa high priestly prayer ni Jesus Christ, na sinabi niya doon, for thou lovest me before the foundation of the world. Ito yung evidence na magsasabi sa atin na yung pagmamahal, sacrificial love, yung perfect love, yung unconditional love, nag-exist before the foundation of the world. At sa mamagitan yon ng ating Panginoong Kristo. Tanda natin na si Jesus Christ, siya yung revealed love of God. Siya yung love of God. Siya mismo yung pagmamahal. Then, may kita, Jesus Christ, siya yung binigay, isinend sa tao. At si Jesus Christ, siya din yung tinatawag nating tagahawak ng walang hanggang buhay. Package. Kung titingnan mo, package. Kung ikaw mananampalataya kay Jesus Christ, may reveal sa iyo ang love of God. At the same time, ibibigay sa iyo si Jesus Christ, magkakaroon ka ng walang hanggang buhay, magkakaroon ka pa ng tahanan sa langit. Sabi ng Bible, in my Father's house are many mansions. So, kung gagawin lamang ng tao ay magsisisi ng kasalanan at mananampalataya kay Jesus Christ. Then, may kita natin dyan, sinabi ni John, but that He loved us and sent His Son. Unlike doon sa sent, doon sa verse 9, yung sent dito is eros tense. So, a completed action in the past. So, wala siyang kasunod. So, yung sa kanina, perfect tense. So, meron siyang ongoing na result. So, dito, may kita natin dito na yung nag-originate sa God the Father, sa Diyos, ay una, yung love, yung pangalawa, yung salvation. Which is sinasabi ni John dito sa verse 10.
sent His Son to be the propitiation for our sins. Itong propitiation na to, napakahalaga po nito. So before tayo pumunta doon, may kita natin dito, yung sent His Son, ito yung act of love ng Diyos to demonstrate na totoo yung kanyang pagmamahal. Ito yung action ng Diyos para ipakita na totoo yung pagmamahal ng Diyos. Kaya in-example ko sa inyo kanina, paano masabi ng tao na mahal niya ang Diyos? Sa mga susunod ng pag-aaralan, paano mo masabi na mahal mo ang Diyos kung hindi mo minamahal ang kapwa mo kapatid? Diba? Paano ko masabi? So dito makikita natin, kaya hindi mo mahal ang kapwa mo kapatid kasi wala sa iyo ang pagmamahal ng Diyos. Dahil wala sa iyo si Jesus Christ. Hindi mo na-experience yung pagmamahal na kay Jesus Christ. Kaya wala kang maipalabas na pagmamahal dahil hindi mo yon na-experience. So, dito makikita naman natin dito na kung papaano sinabi ni John sa 10C, 10A, there is love, 10B, not that we love God, 10C, but that He loved us, 10D, and sent His Son to be the propitiation for our sins. Itong doctrine dito ng propitiation ay napakahalaga po nito. So, yung Greek word dyan na propitiation ay mula siya sa Greek word na helasmon. Helasmon. Yung propitiation ay helasmon. So, dito makikita natin dito sa word na propitiation, ginamit lamang ito ni John 2 times. So, yung isa, sa John chapter 2 verse 2. Tingnan niyo doon. John chapter 2 verse 2. First John pala. First John chapter 2 verse 2. Sinabi dito ni John sa 2 verse 2, and He is the propitiation for our sins, and not for ours only, but also for the sins of the whole world. Then so, dito nga sa verse 4, verse 10, chapter 4, verse 10, sinabi niyan, sent His Son to be the propitiation for our sins. Dalawang beses lamang to ginamit ni John. At dalawang beses mo lamang to makikita din sa New Testament. So, exclusive ito sa mga sulat ni John. So, dito makikita natin yung word dyan na propitiation. Yung word dyan na propitiation, it emphasizes expiation. Ibig sabihin, cleansing and removal of sin. So, ang propitiation, hilasmon, ito yung propitiation na hilasmon, meron siyang expiation. At the same time, expiation, at makikita pa natin dyan, yung reconciliation. Reconciliation. So, ito yung makikita natin dito sa propitiation. Ibig sabihin, yung isa, expiation, ito yung pagtanggal, pag-remove, paglinis sa iyong kasalanan. Yun yung ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At yung isa, reconciliation. Bakit kailangan ng tao ng reconciliation? Ang God the Father ay galit sa tao. Tandaan natin na ang God the Father, nung si Adan at si Eva ay nagkasala sa Diyos, ayaw ng God the Father na makita yung tao. Dahil ang nakikita niya lamang sa tao ay pawang kasalanan. Ngunit nung si Jesus Christ ay sinend ng God the Father, kapag ang isang tao magsisi ng kasalanan at manampalataya kay Jesus Christ, ang nakikita ng God the Father doon sa tao na makasalanan ay ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya titingnan natin sa Old Testament, bakit yung mga tao sa Old Testament nag-o-offer sila ng mga sacrifice, ng mga hayop. Pansamantalang magtatanggal yon ng pansamantalang magtatakip, hindi magtatanggal, magtatakip sa kasalanan ng tao. Tuwing titingnan ng Diyos sa tao, God the Father sa tao, may kita niya yung sacrifice ng blood, ng sinless blood, ng hayop. Pero nung si Jesus Christ ay nagkatawang tao, may kita natin dito, ang nakikita na ng Diyos sa atin, hindi na yung Kenneth, kundi yung dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya titingnan nga natin doon sa 1 John chapter 1, verse 9, may kita na, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and to cleanse us from all unrighteousness. So may kita natin dito, yung isa ay yung pagtanggal ng ating kasalanan, part yun ng propitiation, at yung isa ay yung reconciliation.
yung muli nating pagkakaibigan o muling fellowship, relationship sa God the Father. So, dito makikita natin na ang example ng propitiation, example lamang, ay ito yung regalo. Example, magbibigay ka ng regalo para ma-appease yung galit ng isang tao. Diba? Example, ako galit na galit ako. Then, nagbigay siya sa akin ngayon. Example, galit yung, example, meron din itong iba pa, mag-asawa, example. Galit na galit yung asawa. Then, papaano magkakaroon kayo ng peace? So, mag-iisip ka, ano kayo pwede yung peace? Chocolate. So, ngayon, bibigyan chocolate. So, mapapayapa na yung galit ng isang asawa. Diba? Ganun na, example lamang yon. O, di kaya gusto ng lalaki, relo, then binigyan mo siyang relo, then may relo na siya. So, napapayapa yung tinatawag natin wrath. Tanda natin, wrath behind the anger. Wrath of God. Yung wrath. Hindi rin sa daga. Wrath. Puot. Send. Di ba sa ano merong galit? Then, mas mataas sa galit, yun yung puot. Sinapupuot, kinamumuhian, yun yung wrath ng Diyos. So, dito makikita natin, bakit kailangan ng tao ng reconciliation sa God the Father? Dahil sa wrath of God. So, dito makikita natin sa mga animistic religion, makikita natin, yung mga, sa world religion, makikita natin, bakit yung mga dating mga tao, nag-o-offer sila ng mga dugok sacrifice sa mga Diyos-Diyosan nila. Kasi para pang peace offering nila. Para pantanggal ng galit ng kanilang Diyos-Diyosan. Greek mythology, ganoon din, ginagawa nila yon, nag-o-offer sila para magkaroon ng peace sa kanilang mga Diyos-Diyosan. So, dito makikita natin, dito sa Old Testament, 2 beses ginamit yung propitiation. Yung isa, exclusive dito kay John, yung tinatawag na hilasmon. Ito, ginamit lamang to ni John. So, 2 beses. At yung isa, ginamit naman ni Pablo, ni Paul, yung tinatawag na elasterion. Elasterion. So, hilasmon yung isa ay elasterion. So, ibig sabihin naman nito, ay same, propitiation. Pero, itong hilasmon, it's about sa ginawa ni Jesus Christ. Itong hilasterion, ito yung example nito, yung mercy seat, o yung place o means ng propitiation. Ito naman yung place. Example, sa Hebrews chapter doon sa Hebrews, may sinabi doon, yung tinatawag na mercy seat. Translate din siya ng mga Greek translator, hindi lamang propitiation, kundi mercy seat. Ibig sabihin, yung elasterion, it emphasizes naman doon sa place o means of sacrifice, katulad ng mercy seat, doon sa Hebrews chapter 9, verse 5. Kung titingnan nyo sa Hebrews chapter 9 verse 5, makikita natin, ginamit doon ni Pablo yung mercy seat, which is same Greek word ng elasterion doon sa Romans chapter 3 verse 25 na propitiation. So, dito makikita natin yung kahalagahan ng propitiation, yung kahalagahan ng sacrifice ng ating Panginoong Kristo. Okay? Yan yung pampalubag loob para yung puot ng Diyos ay matanggal, which is si Jesus Christ. At sinabi dito ni John, sent His Son to be the propitiation for our sin. Yung sent John, isang beses lamang nangyari yan, which is aorist tense. Son to be the propitiation for our sins. Dahil sa kasalanan ng tao, kaya kailangan ng tagapagligtas, tagapaglinis. Kaya may kita natin dito, o may itatanong natin dito, do we have peace with God? Meron na ba tayong peace with God ngayon? Kung tayo mananampalataya, ano tema sagot natin? Tayo ba talaga yung may peace na with God? Anong connection nito doon sa love of God? Kasi pag nasa iyo ang love of God, which is Jesus Christ, magkakaroon ka ng peace with God. Kaya dito makikita natin, dahil nasa iyo ang love of God, kaya tinawag kang sons of God. Tinawag yung about mananampalataya na sons of God. Tandaan natin, yung sinabi ni John, na dapat tayo ay maging mabuhay. Kasi magkaroon ng buhay.
Diba? Yung Zau. Ibig sabihin, dapat magkaroon tayo ng buhay. Bawat tao, lahat ng tao sa mundo, is spiritually dead. Patay tayo spiritually. Paano tayo mabubuhay? Sa pamagitan ng pagsisisi at pananampalataya kay Jesus Christ. Kasi, useless yung pag-sacrifice ni Jesus Christ para sa ating kasalanan kung hindi naman siya makakapaglinis ng kasalanan. Pero makikita natin dito, si Jesus Christ lamang yung makakapaglinis ng kasalanan. Hindi yung Jesus Crispin Remulla, hindi yung Jesus Nazareno, hindi yung baby Jesus doon sa Cebu, o Santo Niño, o anumang klase ng Jesus, o anumang klase ng Kristo, hindi yung Kristo doon sa Sabungan, o anumang saan mang lugar ng Kristo, kundi yung Kristo na tinutukoy ng Bible. Bakit natin pinag-aaral yung love of God? Bakit natin pinag-aaralan to? Kasi isa ito dapat sa karakteristik ng bawat mananampalataya. Yung pagmamahal sa Diyos, number one, may papakita mo yon sa pagmamahal sa kapwa mo mananampalataya. Which is mapag-aaral natin yon sa mga susunod na pag-aaral natin. So, dito makikita natin na si Augustus Toplady, doon sa hymnal natin, doon sa kanyang hymn, sinulat niya ito, nagsabi siya doon, "Be of sin, the double cure, save from wrath, and make me pure." So, yun yung ginawa ng ating Panginoon Kristo. Tinanggal yung uot ng Ama, at tayo ay iniligtas. Tinanggal yung ating kasalanan. So, di ba na dahil ginawa yun, dahil pinakita ng God the Father yung pagmamahal, bakit hindi natin may papakita ngayon sa ating kapwa mananampalataya? Di ba? Bakit hindi natin may paranas sa kanilang pagmamahal sa kapwa natin pananampalataya? Napakalaga nun. Kasi yun yung identification ng isang saved, ng isang nagsisi ng kasalanan at nanampalataya kay Jesus Christ. Ay, kung sa school merong ID, yun yung pagkakilandan mo. Pag nawala yun, no ID, no entry ata. Karami sa school, no ID, no entry sa inyo. May cake, ganun. No ID, no entry. Pag sa bus, nice mo ng discount. No ID, no discount. Diba? So, kailangan mo ng ID. Sa langit, pag wala sa'yo si Jesus Christ, walang langit. So, ibig sabihin, pag wala si Jesus Christ, hindi ka makakasakay ng airplane patungo sa langit. So, kung isipin nga natin, si Jesus Christ lamang yung ticket, kasi yung ticket patungo sa langit, diba? Pag wala ka nun, hindi ka makapunta sa langit. Example na lamang natin. So, dito makikita natin, paano ko may papakita yung pagmamahal sa kapwa ko mananampalataya. So, sinabi dito ng Bible, na sinabi dito ni John, na si Jesus Christ, kung ano yung kanyang ginawa, siya yung, panganay na kapatid. Panganay na kapatid Jesus Christ. At tayo yung mga sons of God. Siya yung son of God. Tayo yung mga sons, maliit, sons of God. So, dahil kung anong ginawa Jesus Christ, nag-sacrifice siya, yun din yung gagawin ng mga mananampalataya. Paano paraan? Napag-aralan na po natin yon, which is, tingnan natin, last verse sa 1 John chapter 3, verse 1 John chapter 3, verse 16, 17. So, 16 and 17, 18. Babasahin ko lang ha. Sabi ng Bible sa 1 John chapter 3, verse 17 to 18, 16 to 18, "Hereby perceive we the love of God, because He laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for the brethren. But whoso hath this world's good, and seeth his brother have need, and shutteth his bowels of compassion from him, how dwelleth the love of God in him? My little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth." Kung titingnan natin, paulit-ulit din na tinuturo ni John yung love. Bakit kaya paulit na tinuturo ni John ang love? Bakit hindi tinuturo ni John yung about dito sa example sa giving? Di ba? Jesus Christ giving, binib ni Jesus Christ. I mean, hindi binibigyan pansin ni John yung about sa ibang doctrine. So makikita natin dito, sa ibang doktrina, maaaring talagang matured na ang mga believers sa Ephesus, maliban sa pagmamahal, which is
yun yung nakakaligtaan ng maraming mananampalataya. Kasi minsan nasa isip natin ang pagmamahal, ito yung kapag nagkasala yung isa ay dahil mahal mo siya, hindi mo siya ipapahiya. Hindi ganon. Yung pagmamahal ay yung pagsasabihan mo siya sa ginawa niya kasalanan. Kaya dito makikita natin na yung love of God ay nag-originate sa Diyos, which is sa pamamagitan ng Jesus Christ at na-revealed sa mga believers sa Ephesus, at the same time, tinanggap nila at nagkaroon sila ng walang hanggang buhay. Kaya napakahalaga po ng ating pag-aaral. Kasi ito yung part ng Great Commission ng Diyos, di ba? Na whether for teach your nation, baptizing them in the name of the Father, the Son, the Holy Ghost, teaching them to observe. At yung love, part to ng teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. So, sa ating pinag-aralan ngayon, tanda natin, yung love ng Diyos ay napakalaki. May kanta nun, the love of God, how rich and sure, how measureless. So, I think nakalimutan ko. Diba? I think nakakatin, the love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the whole thought and nakalimutan ko na. So, wala pa signal yan. So, yun, napakalaga ng pagmamahal ng Diyos na nasa bawat mananampalataya. Kasi may papakita natin yun sa kapwa natin. Tayo manalangin. Huwag man dakila, makapagyarap sa lahat. Manapapasalamat po kami sa aming mga napag-aralan sa hapon na ito. Maraming salamat, Ama, pagkatinawa niyo po kami na kung papaano, Ama, yung inyong pagmamahal, inyong tayo nakita sa magitan ng inyong bugtong na anak na si Cristo Jesus. At nakita rin po namin